Mapagpalang araw po mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga kamaster, lalo na po sa mga baguhan na mga tagapagsubaybay ang ating YouTube channel. So ngayon po ay magtuturo patungkol sa kung paano ito mag-check, dahil kailangan po ito lalo na sa mga gustong matuto na maging technician kahit hindi ka pa nakapag-aral sa TESDA o sa mga private school o kung anumang mga public school man. So kapag subaybayan po natin ito ay maaaring pwede kang matuto po nito. So sa pagiging technician po, so kailangan kahit ito lang po ang matutunan natin kung paano magtrabaho ito. Higit sa lahat ay kung paano natin gamitin yung tester. So step by step lang po natin itong ituturo para step by step na nyo rin po na matutunan ang patungkol po sa electronics. So mas the best po kapag electronics po ang unahin natin, kasi kapag tayo po ay electronics, so nasa gitna po tayo. Anong ibig kong sabihin nasa gitna? So kapag electrician ka ay hindi ka mahirapan ka mag-apply doon sa electronics sa technician. So sa mga aircon repair, mahirapan ka rin mag-apply sa electronics sa technician. So kapag technician ka ay pwede ka mag-apply sa automotive, pwede ka mag-apply sa electrical, pwede ka mag-apply sa mechanical, pwede ka mag-apply sa mga aircon technician, cellphone technician, kasi nasa gitna ka. So mas madali mo lang mapag-aralan ang mga trabaho doon. So kahit ito lang na parts na to, mapag-aralan mo ito. So malaking bagay na po ito sa atin. So unang-una, ang ituturo po natin ngayon ay patungkol po sa transistor. So ito pong mga ituturo natin ay bipolar po ito. Bipolar na transistor. So maraming klaseng transistor at isa pa, hindi lang porket tatlong paa ay transistor na. So marami din na tatlo ang paa pero IC siya, or marami siyang iba ang trabaho niya kaysa mga transistor. So meron tayong na research ng kahulugan po ng transistor. Ang sabi po dito, transistor is a miniature semiconductor that regulates or controls current or voltage flow in addition amplifying and generating this electrical signal and acting as a switch, gates, or for them. Typically, transistor consists of 3 layers or terminals of a semiconductor material, each of which can carry a current. So ibig sabihin po nito ay ang transistor na maliit lang itong bagay, pero kumokontrol ito sa daloy ng current or voltahe bilang karagdagan na pampalakas at pagbuo ng mga electrical signal na magsisilbing switch o di kaya gate para sa mga tawag nito sa mga board or sa circuit. Yan. So karaniwan itong transistor ay binubuo ng tatlong layer or terminal na material. Ang semiconductor na ito ay maaring magdala ng mga kasalukuyang kung ano man, saan man ginagamit. So yan po ang trabaho ng transistor. So unang-una, ito po, dito tayo. Mayroon akong pares dito na transistor. Kaya kung medyo mahaba man ang video na to, sana ay matutunan nyo po ito.
So, ayan. Pares-pares na po yan yung mga transistor na yan. Sinulat ko po dyan. So, screenshot nyo lang po yan. Dahan-dahan ko lang na pakita dito sa screen natin, sa video. So, yeah. Pwede nyo po yan i-screenshot. Kasi pwede pong makatulong po sa inyo yan. Kapag ang mga value or kapares niyan ay pag hindi mo makita or hindi ka familiar. So, minsan pwede rin natin i-research sa Google. Ayan po. Yan po yung transistor na available po dito ngayon. Kaya yan po ang i-check natin. So, ang symbol po ng transistor ay ito. Ang symbol ng transistor, ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Kaya ang tawag po dito ay PNP. Positive, negative, positive. Sa mas madaling sabi ay pasok na pasok. Yun ang termino ng iba. So, ano ang palatandaan po natin ito ay PNP or positive. So, ito po, itong arrow na ito ay doon po nakatutok sa loob. Ibig sabihin, papasok siya. Ayan. So, ito naman po yung NPN. Ito naman ang base. Ito rin collector. Ito rin ang emitter. So, ang kabaliktaran po nilang dalawa, ang arrow po nito ay sa labas po nakapapunta. So, NPN, negative, positive, negative. So, sa ibang termino na ginagamit ng iba ay napasok na. So, yan ang kaibahan ng dalawang yan. Okay. So, madalas na ginagamit sa transistor ay itong analog tester. So, bihira lang na gumagamit ng ng digital na tester. So, ang una nating i-check itong A1943. Ayan. Okay, tandaan po natin na kapag ang letra po ay A, nagsisimula sa A, at B, C, D. So, yung partner na yan, ito yan, kaparehas yan. A at saka C, magka-partner yan. B at saka D, partner sila. So, parehas ang function nitong PNP to. Itong A at saka B. PNP. Ito naman ay NPN. Ayan. Yan po ang niyan. Kaya tandaan natin pag ang letra ay letter A, automatic yan na PNP. Pero merong mga bagong labas din ng mga transistor na kahit A siya, A ang letra, NPN siya. So mamaya may ipapakita ko sa inyo. May mga bago kasing transistor. Pero yung natutunan ko sa TESDA po ay ito po, na kapag letter A or letter B ang letra, automatic yan ay PNP. Pag letter C naman or letter D, automatic naman yan ay NPN. Ayan. So, una natin i-check itong itong dalawa na pares na to. A1943, C5200. Ayan. So, ito po. Ito yung A1943. Ang ibang number diyan ay nakalagay dito ay 2SA. Ito ang nakalagay dito ay TTA 1943. At ang kapares niya ay TTC 5200. So, i-check natin. Paano pong mag-check nito? So, sa mga baguhan, para matrace po natin. So, ang base, halimbawa, ito ay napanas na, hindi na halos mabasa ang letter A. So, ang gagawin po natin, dito po tayo sa times 10. So, times 10 muna tayo mag-umpisa. So, halimbawa, hindi mo pa alam
kung paano hanapin ang base. So karamihan po dito na ang base nito ay kung hindi dito sa gilid, dito sa gitna, karamihan. Pero meron din akong nakita na transistor na dito sa pinakadulo ang base, lalo na yung sa mga power speaker na beta 3. So meron akong nakita na ang kanyang base ay dito na mga transistor. So ayan, okay. So ang gagawin natin, dahil nakita na natin dito na letter A ang litra, so isipin na natin ang gagawin nating base niyan, itong positive, itong T-spread, itong pula. Yan. So ilagay natin sa times 10 muna, times 10. Tapos calibrate natin ang tester, tapos isagad natin kung maaari. Yan. Okay. So ang gagawin natin, steady na gawin natin itong base, itong pula na to na T-spread. Dito natin ilagay. Ayan. Tapos i-check natin ito. Ayan. So may reading siya. Dito sa kabila. Ayan. So halos magkaparehas ang reading ng dalawa. Ayan. Halos magkaparehas. Pag reverse po natin, baliktarin natin ang T-spread. Ito naman ang gawin nating base. Ayan. So wala kang ma-reading. So pag mag-reading ka dito, wala rin. Ayan. So hindi mo pa, so ibig sabihin nakita mo na yung base. Ayan, kasi walang reading ang iba eh. Ayan. So ito ang ginawa mo na base, yung pula. So ibig sabihin PNP na siya. PNP. Ayan o. Ayan. Yun. Ayan po. So ngayon nakita mo na yung base. So ang base ito yung sa gilid. So paano naman natin hanapin ang collector at saka ang emitter? So dito tayo gamitin nating range ang times 10K. Yan ang gamitin natin. Ayan. So ito na po kanina ang ang base natin. Ayan. Ayan. Yun. So parehas pa rin ang reading. Okay. So next natin gagawin, i-reverse natin. Pagka-reverse natin, gawin natin itong base pa rin. Itong paa na to. Ayan. Check natin. Walang palo. Sa pangalawa, wala rin. So mataas na po ang kanyang value niyan. Kaya wala tayong ma-reading. Ayan. So pero ang emitter po nito, itong sa dulo. Ang collector ay sa gitna. Ayan. So karamihan po yan na kapag dito ang base, kasunod niyan ay collector. Kasunod pang dulo ang emitter. Ayan. So ibig sabihin itong transistor na to ay good po ito. So check natin kung may leak. Balik natin itong base na to. Ayan. So para malaman natin kung may leak ang transistor, check natin yung collector to emitter forward. Ayan. Pag reverse, wala rin. So ibig sabihin good yan. Ayan. Next tayo sa letter C. Ayan. Sa letter C tayo. Ayan. Balik natin sa times 10. Ayan. So letter C, C5200. Ayan. Kaya alam natin letter C. So ibig sabihin ito ang gagamitin nating base, ang negative T-spread. Ayan. So subukan natin itong gawing base, itong sa gitna. Subukan natin gawing base. Wala rin. So ito gawin nating base. Ayun, pumalo. Ayun, parehas. So ibig sabihin confirm na ito ang base. Kasi kahit anong tester mo yan sa iba, wala. Ayan. Kahit baliktarin mo yan, wala. So siya lang, nakita mo na ang base. Ayan. So hanapin natin ang collector emitter.
Sana may ma-reading tayo dito sa emitter. So ayan na, yan ang pinaka forward. Yan. Yan. So, reverse natin ang T-spread. Yan. Walang reading. Sa dulo wala rin. So hindi na ma-detect. Pero ang collector nito ay nasa gitna. Yan. So may reading siya dito. May reading siya. May reading siya dito. Pag sa emitter, collector emitter na reverse. So okay pa rin yan, naman yan. Good pa rin yan. Okay. So ganoon po mag-tester. Okay. Dito tayo sa ano? Sa 1941 at C5198. Yan. So, ito yung transistor. Yan. 1941 and C5198. Yan. So the same procedure pa rin po tayo. So, dahil alam na po natin na ito ay ito ay letter A. So din ako babalik dito kasi tinuro ko nasa inyo kung paano mag hanap ng ano ng base. Yan. So ito yung letter A. So dito na tayo sa ano. So alam na natin na ito ang ano ang gagawin nating base, itong positive. So subukan natin itong sa gilid na itong gawin base. Yan. Yan may reading. Ayun. I-reverse natin. Yan. Walang reading. So pares lang sila doon sa na-test natin kanina. Walang reading. So good. Okay yan. Good yan. So, pangalawa tayo. Sa letter C. C5198. So ito gawin nating base. Yan. Yan may reading. Yan. Reverse natin. Reverse. Yan. So hindi rin makita. Hindi na ma-detect ang emitter. So ang collector nito sa gitna. Ang emitter sa dulo. So good itong transistor. Yan. Okay. So bilisan natin. So dito siguro tayo. Subukan natin dito sa ano. Para mas dito sa ito sa A1013 at saka C2383. So yan ang kapares niyan. Madras yan ang pares. So itong dalawang transistor kanina na chinek natin, nasa madras na gamit ito sa power amp, mga amplifier. Kahit sa mga C137 meron na rin yan, ganito gamit. Tapos ito rin sa mga 5 auto na gamit ito. Yan. So ito ay madalas ito pang ano lang, pang pre-driver na transistor. Minsan sa regulator ginagamit din ito. Minsan sa mga oscillation. Ayan. Okay, so check natin yan yung C2383. Saan ba ang available natin? Ito. Ayan. Hindi na makita. Ayan, 1813. Tapos yung isa C2383. Hindi na makita po. Ilawan natin. Ayun. C2383. Ayan. Ayan. Sige. Malay dito mas ma-detect natin ang ano, ang emitter.
Yan. So ito ay 1813 A1013. Okay. So dito tayo, balik tayo dito sa times 10. Yan. So ang letra niyan ay letter A. Yan, letter A yan. So ibig sabihin, ang gagawin nating base ay itong positive. Yan. So itaob natin yung transistor, yung number ang sa ilalim. Yan. So ito gawin nating base. Ito. Yan. Ayun. May reading. Yung isa. Ayun. Halos parehas ang reading. So pag i-reverse natin, walang reading. Dito tayo. Wala. So nakita na natin ang base. Ito ang base. Yan. Para sa mga baguhan, para mas masigurado nyo kung saan ang function ng bawat paa. Okay, times 10k tayo. So hanapin na natin ang emitter. So ito yung base kanina. Yan. Tapos yung pula at ang ginamit na test rod. Yan. So baliktarin natin. Yan. Ito, walang palo. Next. Ayun, may palo. Ibig sabihin, yan ang emitter. So, yan ang emitter, may palo. Tapos ang isa, collector. So, isipin na lang natin na kaya walang palo kasi kinolek na niya. Yan. So, ito, emitter. Yan. So, para malaman natin kung may leak o wala, balik tayo dito sa sa base. Yan. Balik tayo sa base. Yan. Para malaman natin kung may leak o wala. Positive sa collector at negative sa emitter. So walang leak. So dapat walang palo yan. Kung may palo yan, ibig sabihin siya, may leak siya. O kung lalo na kung mataas na ang kanyang palo dito, so bad na yan siya. Abnormal na yan. So ito naman, pag reverse natin, ito nahanap natin kanina ang emitter, ito. So collector emitter, negative sa collector, positive sa emitter, may palo yan. Kung paano ang palo niya dito kanina, bumaba lang yan ng konti. Yan. Yan. So bumaba lang yan siya ng konti. Ayan. Minsan yung iba, mas tumaas siya ng konti. Ayan. So ibig sabihin, good yan. Ayan. Good. Ayan. Ito naman tayo. C2383. C2383. Ayan. Okay. So balik tayo dito sa times 10 para hanapin natin ang kanyang base. Ayan. So yung number niya ay pailalim natin, itaob natin. So kanina yung sa mga malaki, baliktad siya. Nasa taas yung number. Pag ganyan tayo kanina eh. Ayan. So kung mag-check din yan pag patagilid, pag ganyan. Ang number nasa kaliwa. Tapos ang paa nasa taas. Pero pag ganitong mga maliliit, madalas ang number nito kapag inangat natin, ang number nito nasa kanan. Pag tayo, mag-check. Gaya nito. Ayan. So, ang paa nasa taas, tapos ang number dito sa kanan. Okay, sige. Check natin. Gawin natin itong base. So, letter C, alam na natin na negative. So, gawin itong base natin. Ayan. Ayan. Tapos yung isa, ayun, halos magka-press ang palo. So, pag binaliktad natin yan, walang palo yan. So, nakita na natin ang base. Ibig sabihin, ito yung base. Ayan. So, itaob lang natin. Okay. Range natin, times 10k. Ayan. So, ulitin natin. Ito yung base. Ayan. Ito.
i-reverse natin. Pagka-reverse natin, ito base to collector, walang palo. Base emitter, may palo. Ayan. So, pag mag-check tayo kung may kung may leak o wala, balik natin sa forward ang ano. Ito. Balik natin. Tapos, dito. Collector, emitter. Ayan. So, dapat walang palo. Ayan. So, good ito. Good itong transistor. Ayan. Okay. Kasunod. Balik tayo dito. TIP Porto TIP 41. Ayan. So, saan yan? Sana meron tayo. Ayun, ito. TIP Porto. Ayan. TIP Porto. Ayan. TIP Porto. Ito naman. TIP 41. Ayan. So, hindi na tayo magpunta dito sa kasi alam na natin ang ano nito, ang kanyang base. Ayan. So, ang base nito ay ito. Ayan. So, ito ay Porto. Kung mapansin po natin, ang nakalagay ay TIP Porto C ang dulo. So, letter C pero PNP yan. Ayan. Ito naman TIP 41 C. So, NPN yan. Okay. Check natin. So, ito ay 42. TIP 42. So, gawin natin base ito. Ayan. Emitter. Ayan. Parehas ang reading. Baliktarin natin. Ayun. Gumalaw pa ng konti. Ibig sabihin, nakita natin, na-detect natin ang emitter kung saan. Ito. Ito yung emitter. Collector sa gitna. Ayan. Collector sa gitna. So, balik natin ang test rod para malaman natin kung may leak o wala. Ito. So, collector emitter tayo. So, walang reading. Ibig sabihin, good yan. So, ganun din yung isa. Yan. So, 41 yan. TIP 41. Yan. Ito yung base natin. Gawin natin base ito. Itong sa gilid. Ayan. Yun. Collector emitter. Yung may reading. Ibig sabihin, may leak ito. Samantalang bago ito. So, old stock kasi. Ayan. May leak. Hindi pala makita. Ayan o. Ayan. Ito. Collector emitter. O, may reading. So, may leak yan. Pero, pag ininit naman ng ano yan, makaramdam ng init, mag-normal naman yan. Ayan o. Saksak natin ang ano. Soldering iron. Saksak ko lang. Okay, ito. Initin natin. Lalo na dito. Initin natin. Dito sa paa. Ayan, mainit na. Okay. Sige. Check natin kung may leak pa. Ito yung base. Ayan. Collector emitter. Meron pa rin. Ibig sabihin, may leak talaga to. Maaaring piki ito. Kasi, ininit ko na. Umiinit na siya. So, hindi nawala ang leak. So, medyo may problema to. Yan. Okay, next. Nating i-check. Ito. A940.
Tapos ang pares niyan ay C2073. Problema, isa lang ang available natin. Ito lang available natin, ang A940. Naubusan tayo ng 2073. Check natin ito, letter A. So gawin natin itong base. Yun. Tapos forward reverse natin. Ito yung emitter sa dulo. Sa dulo ang emitter. May palo. Collector. So hanapin, tingnan natin kung may leak ito. Collector, emitter. Wala. So good ito. So marami tayong i-check. Next, ito 1837 4793. 1837. Ito, meron tayo. 1837 4793. So may mga letra. So ito letter A. So ito gawin nating base. Itong unang number, unang paa. Yun. Tingnan natin kung may may leak. Collector, emitter. So wala. Good. Ito detect ang kanyang leak. Reverse natin ang test spread. Tingnan natin ang emitter kung saan. Ito emitter. Collector sa gitna. Yung naman, letter C. So gawin natin base itong una, pin number 1. Yun. Collector, emitter, para malaman kung may leak. So wala. Good. So hanapin natin ang emitter. Reverse natin test spread. Ito yung emitter, dulo. So karamihan ay sa dulo ang emitter. Kasunod, ito A1930. So para sa number niyan. A1930 tapos C5171. Okay, dito tayo sa letter A. Ito gawin nating base. Pares ang reading. Tapos collector, emitter. So good, walang leak. Reverse natin, hanapin natin ang emitter at collector. Ito collector, emitter, yan. So good. Ito naman C5171. Gawin natin base ang itong gilid, pin number 1. Ayan, may reading. Tapos collector, emitter. Yun. So walang reading, ibig sabihin good. Reverse natin ang test spread. Ito collector. Yan ang emitter. So sa dulo ang emitter ng dalawang ito. Ayan. Ano pa? Okay. So ito TIP 32C, TIP 31C. So karamihan ito na ginagamit ay sa amplifier ng mga transistor na to. So lalo na ngayon ay December, papuntang December, kaya bare months na tayo ngayon, nasa October na tayo ngayon. So hanggang December yan, yung mga madahog ang mga amplifier na nagpaparepair kasi ginagamit na pang kalibangan ng mga tao. So kung alam mo itong mag-check ng transistor, so tapos meron kang tester, kaya mong ayusin ang amplifier mo. So sa mga susunod kong video, ito yung isunod ko: resistor, capacitor at diode.
IC, pero kahit hindi na natin pag ay ano yung IC, kasi hindi man talaga natin na check yung IC ng tester. Ang atin lang doon ay malaman na natin kung good, kung grounded o hindi ang IC. Okay, sana tayo itong TIP 31 TIP 31 at saka ito TIP 32C TIP 31. Yan. So ito parang kalimutan ko na kung saan dito ang PNP. Itong 32 unahin natin. Base. Ito PNP yung 32. TIP 32 PNP. Ayan. Collector emitter. So walang reading, ibig sabihin walang leak. Reverse natin ang test prod. Collector. Hindi na makita ang emitter, hindi na ma-detect. So sa dulo ang emitter niyan. Ayan tayo. Next tayo TIP 31. Ayan. Yun. Ito yung base. Ito yung, sorry hindi pala makita. So ito yung base. Ito. Ayan o. Kapares ang reading. Ayan. Collector emitter. So walang leak. Reverse natin. Collector sa gitna. Emitter. Ayun na detect natin ang emitter. Ayan. Collector emitter. Ayan. Bumaba lang siya. Ayan. So good. Okay, next. MJA 350, MJA 340. Ayan. Meron ba tayo dyan? Ayun, meron. Meron tayo. Ayan o. MJA 350. Itong isa. MJA 340. So madalas itong ginagamit sa mga power amp. Ginagamit ito na pang bias. Pang biasing. So dito tayo sa MJA 350. So ang number dito sa kanan. Kaya NPN pa rin. PNP pa rin to. Ayan o. Ayan. PNP. Collector emitter. Tapos collector rin natin ang test prod. Ayan yung emitter. Collector sa gitna. Yun. So ganun lang. Ayan. So ganun din ang isa nito. Ang base nito. So hindi ko na test yan kasi good naman yan. Okay, next, para mas mabilis tayo matapos. Ayan. B649. Ayan, meron tayo. At saka D669. B649. Ayan. Ayun. B649. Tapos D669A. So kung mapansin natin, may A ang mga dulo, parehas lang. Pero ang number po, ang letra po niya na ginagamit ay yung sa una. Yung B at saka D. Ayan o. So parehas lang po ito ang pag-tester doon. Ang base nito ay dito. Ang number kasi niya ay nasa taas. So nakaganyan yan. Dapat. So para hindi mahawakan itong metal, dito tayo sa paganyan natin ang paghawak. Ayan. Ayan.
So, ganun lang din. Ang emitter nito ay ito sa dulo. Kapag ganyan po ito ha. Yan. Ito sa dulo ang emitter. Yan. Yan. So, ito yung base. Ito yung base. So, basta kung hindi nyo lang ma-detect dito sa times 10K. Dito balik tayo sa times 10. Yan. So, yan. Nakaganyan ang transistor. So, hirap pong hanapin. Yan. So, ayun. So, dito nag-steady. Yan. So, ito yung base collector emitter. So, pag mahawakan lang kasi itong ano na to, metal, dapat kasi hindi pwedeng hawakan yan. Kasi kung mahawakan, magkaroon ng reading yan. Magkaroon ng reading ang kuwan. Yan o. Kakaroon ng reading. Yan. So, ito yung ano. Ito yung base collector emitter. Yan. Ganon din yung isa. So, dapat pa ganyan ang hawak natin. Dito yung number sa kanan. Tapos ang paano sa taas. Yan yung emitter. Forward natin. Yan, ito yung base. Collector sa gitna. Okay. Ano pa? Ito. Ang pares nito ng D88 to ay P77 to. So, wala nga lang tayo nito. Wala tayo niyan. Ito lang atin meron. Yung D88 to. Pero, ang pares talaga niyan ay itong B77 to. Kasi naka-repair ako ng ng EBR na ang ginamit ang transistor ay ito. Tapos ito yung pares niya. Okay. Next. Ito tayo. 1015. At saka 1815. Saan ba? Meron ba tayo? $10.15. Hanapin ko lang. Yan. So, meron tayo. Ito ay A1015. 1A 1015. Hindi na makita. So, ang base nito, ang number ay dito nakaharap sa kanan, tapos ang paa ay nasa taas. So, ang base nito ay dito sa gilid. Tapos, PNP. Ayan o. Yun. Walang deck. Balik rin natin ang test spread. Yan, ang emitter sa dulo, collector sa gitna. Meron din yung isa. Meron din yung pag-check. Yan. Collector emitter. Walang reading. Ibig sabihin walang leak. Ito, reverse natin ang test rod. Yun, yung emitter sa dulo. Collector sa gitna. Yan. So, dito tayo. Diretso tayo dito. Sa 2N5551.
2N5551. Ito, meron tayo. Yan. Sana nakikita nyo. Yan. 5401 2N5551. Okay. So, hanapin natin ang base niyan. Times 10 tayo. Yan. Patayo natin. Tapos ang number ay dito sa kanan. Yan. Mas nasanay kasi ako na ganito maghawak. Yan. Kapag kapag ganitong mga transistor, ganyan ako maghawak. Sa gilid lang. Hindi ko hinawakan dito sa metal. Yan. So, yan ang hawak. So, ang number sa kanan, hanapin natin ang base. Ang range natin ay times 10. Yan. Ayun, parehas ang reading. Ibig sabihin, ito yung base sa gitna. Tapos, ang nakasteady sa gitna ay positive, negative. Ibig sabihin, NPN ito. Ang number nito ay 2N5551. Yan. Ngayon, hanapin natin ang ang collector emitter. Dito tayo sa times 10. So, balik muna tayo. Dito tayo sa base. Ayan. So, parehas ang reading. Ayan. Balik rin natin ang test rod. Ayan. So, ito yung emitter. Pumalo eh. Ito tayo sa kabila. Ayan. So, ito yung collector emitter ito. Base sa gitna. Ayan. So, ganun lang po. Ito, magkaiba ang base nito eh. Parehas kasi sila na ang base nito ay sa gitna. So, ito 2N5401. So, dito ayun ang so, yung base ay sa gitna. Ngayon, i-reverse natin. Ito yung emitter. Ayan. Collector ito. Pinaikot natin eh. Yung transistor. Ayan. Yun. So, ito yung base, collector, emitter. Ayan o. Ito yung emitter. Collector. Dito. Ayan. Collector. Ayan. Okay, next tayo. Ito, parehas lang po ito. Ang connection din po niyan ay C B E. Ano ibig sabihin? Collector base emitter. Ayan. Meron tayo niyan. 1815. Hindi. 9014. Ito. Meron tayo. 9014. Ayan o. Ayan. 9014. Saan yung pares nito? Lugit na. Napin ko muna. So ito, nakita ko na. Ayan. 9015 itong sa baba. 9014 sa taas. Ayan. So, ang pag-check din yan. Ganyan. So, yung base dito, ang number dito sa kanan, tapos ang paa na sa taas.
So, gawin itong base. Yan. Ito yung yan. PNP ito. Yan. So, yan ang 9015 PNP. Yan. 9015. So, hanapin natin ang base at ang emitter at collector. Hindi ayun, magalaw pa naman. Yan. So, yung base, ang emitter ito. Ayan, magalaw pa siya. Collector ito. So, ganun din. Paras lang din ito. Ang base nito ay sa gitna. So, lagyan ko pala ito ng mamaya. Tapos, screenshot nyo na lang. Ayan. Okay, ito naman. Dito sa taas. A970, C2240. Meron tayo niyan. Ayan o. Ayan. Ayan. So, ang base nito ay sa gilid. Sa gilid po ang base nito. Ayan o. Ang number nito ay C2240. Puhol-puhol na yung test rod ko. Ayan. C2240. Ayan. So, yung base, ito. Tapos, base collector emitter. Walang leak. Ayan. Yun. Emitter. Ito. Emitter. Collector sa gitna. Ayan. Walang rating. So, ganun din po yan. Yung pares niya. Sa gilid din. Ang base. Sunod. S8050. Yan. Sa gitna po ang niyan. 8050. Ayan, meron tayo. Ayan o. S8050 at saka 8550. Ayan. So, ang base nito ay sa gitna. Sa gitna ang base niyan. Ayan o. Yun. Ayan. Reverse natin. Ayan. So, ito yung emitter sa dulo. Yung number ay sa kanan. Yan. So, ganoon din yung sa kabila niyan. Yung pares. Okay. Next. Yan, malapit na tayo. Yan. A9 to. A4 to. Yan. Yan, meron tayo. Yan o. A9 to. A4 to. Yan o. So, parehas na A yan. Pero, ang isa niyan ay NPN. Yan. So, ito yung sinasabi ko na dati, wala pa itong transistor. Huli lang itong lumabas, yung mga number na ganito. So, mas mataas-taas ito sa, sa 5401. So, itong number na to ay A4 to. Yan. So, NPN ito. Ang base nito ay sa gitna. Yan. Yun. Ito yung emitter. Ito sa taas. Ang number niya ay dito sa kanan nakarap. Collector sa sa first
pin. Yan. So ganoon din ang isa niyan. Ang gitna rin ang ang base. Okay. Ayan na. Meron din tayo nito. BF Porto 3 at BF Porto 2. Ayan o. Ito yung Porto 3. Ito yung Porto 2. Ayan o. Okay. So, gilid lang man ang nito. Ang base. Ayan o. Ayan. Ayan, gilid. Reverse natin. Ayan. So, hindi naman detect ang base. Ang emitter pala. Ang emitter sa dulo yan. Ayan. Ganun din yung isa. Ayan. NPN. Ito. Yung NPN ay Porto 2. Yung PNP ay Porto 3. Ayan. Ito NPN to. Ito yung base na detect pa ang pala ang emitter. Ayan, na detect yung emitter. Ito emitter. Okay. Ito. Iwan ko lang, parang hindi ako sure na magpares talaga ito na to. Pero meron tayo niyan. Ayan. Ayan. A984. Tapos C945. So, puro lang man yan. Emitter. Emitter. Puro pala sa gilid ang base. Sa gilid ang base. Ayan. Ayan. I-reverse natin. Ayan. So ito yung emitter. Ito. Collector sa gitna. Ayan. So yung C945. Ayan. NPN. So ito yung emitter. Collector sa gitna. Okay. Malapit na matapos. MJA 150 32 at MJA 150 31. So parang isa lang ang available natin yan. Ito lang available natin, yung MJA 150 32. Check nga natin. So ang number dito sa kaliwa. Sa kaliwa ang number. Tapos ang paano sa taas. Okay, check natin. So NPN pala to. NPN. Yung 32. Yung base sa unang pin. Collector sa gitna. Emitter sa dulo. Okay. Ito meron din tayo nito. Isa lang. 103. Madalas ito nagamit sa mga component. Ito. Germanium. MJ2955. MJ2N3055. Okay. Ayan. Ayan. Ito tayo sa 29555. So ang itong body collector yan. Automatic yan na collector.
Ayun. Ito. Ibig sabihin PNP ito. Ayan. I-reverse natin. Ayan. May palo itong sama. Ibig sabihin ito yung emitter. Ito. Emitter. Isa naman. 2N3055. Collector sa gitna. Ito yung base. Ayan. Ayan. Reverse. Ayan. Ito yung emitter. Ayan. So, ganun lang. Okay. Lagyan ko ito ng ano, mga kung saan ang base nito at saka yung mga emitter. Okay, ito na. So, lahat ng andito ay PNP. Lahat naman ng andito ay NPN. So, itong A1943, ito po yun siya. Base, collector, emitter. Ibig sabihin, ang unang paa niya ay base, collector sa gitna, emitter sa dulo. So, ganun din po. Ayan. So, halos magkaparehas lang yan sila. Ayan. Ang pinakaiba lang dito ay ito. CBE. CBE. Itong 9015. So, ulitin ko. Ito yung number. Tapos yung sa taas ang ano niya. Ayan, ito yung number. Ito yung sa taas. BCE. So, sa taas sila. Yung nilagay nating code na para palatandaan na kung saan ang base at saan ang emitter. So, ito. Sana kanina ang 9014 at saka 9015. Ito. So, CBE siya. CBE. Collector base emitter. Ganon din dito. Ito A940. Si 2240 ay BCE siya. BCE. Ito naman CBE. CBE. Ito CBE. CBE rin. CBE. CBE. BCE. BCE ito. Ayan, BCE. Ganon din dito. Ayan. So, hindi na. Ayan. BCE, BCE. BCE, BCE. Ayan, BCE rin ito. Itong germanium. Hindi na natin na ano ito. Ito, regulator to eh. Meron tayo dito. Ayan. D5011. Pang regulator yan sa mga China. Ito rin. Dito, 499. Parang output yata to. Check nga natin. Dito 499. Parang output to eh. Ayun. Hindi. Regulator din siya. Regulator din. Dito 499. Ayan. Tapos yung kapares niya yan ay C3807. Ito. Ayan. Tapos yung ito naman na ano kwan yan. Parang IC yan siya eh. Pero tatlo ang pa. Bali sana yun. Ito TL431. So pang ano to, pang secondary sa feedback, ito madalas ginagamit. So ang reading naman ito kaiba ito. Dito muna tayo sa times 10. TL431 po ito.
So ang number dito makaharap sa kanan. So gawin natin itong base. So walang reading. Yan. So PNP yata to ayun, PNP nga ang style niya. Yan, reading na siya dito, pero hindi good ito. Yan, pagdating dito sa ang palatandaan ko niyan, ito may reading. Ito pag reverse yan, dapat walang reading. Yan, dapat walang reading yan. Yan lang palatandaan ko dyan. So pag tinis mo dito, collector emitter, may reading yan. Ganon din dito pag reverse. So ito lang yan ang palatandaan ko yan. Pag good yan, pag okay ito ay pag reverse walang reading yan. Yan. Okay, so picturean ko lang din ito, tapos pwede nyo itong maging batayan sa pag-repair. Yan. Okay, sunod kong mga sunod na video ay itong resistor. Okay, sige. So nawa ay may natutunan po tayo sa video na to. Okay, God bless po sa inyong lahat.